May parang dandruff ka ba sa iyong mga eyelashes? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil napakahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung sakit na tinatawag na blepharitis. Tara, let's discuss. Ang blepharitis ang tawag sa pamamaga ng talukap or eyelids ng mga mata. Ang mga simptomas na pwedeng maramdaman ay yung parang pamumula ng paligid ng mata or talukap, pamamaga nito, parang mainit at masakit. Pwede rin magkaroon ng parang natutuyo na crust or parang balakubak sa iyong mga pilik mata. Ito ay mas usually nakikita sa mga oily ang balat, sa mga merong balakubak, at sa mga may sakit na tinatawag na rosacea. So ano nga ba ang nagkokos nito? Ito ay pwedeng makita sa kahit sino pero mas madalas din itong makita sa mga matatanda na or nag-iedad. Siyempre, lahat naman tayo may bakterya or normal flora sa ating mga balat. Kaya lang, merong mga taong mas marami yung bakterya doon sa base ng kanilang mga pilik mata kumpara sa ibang tao. Tapos ito yung magkukos na parang magkakaroon ka ng balakubak dito na parang natutuyo na. Tapos yung iba ay nagkakaroon naman ng problema sa mga oil glands ng kanilang mga eyelids na pwedeng mag-cause din ng blepharitis. Minsan naman ang blepharitis ay pwedeng cause ng mga maliliit or microscopic na mites na tinatawag na demodex na naninirahan sa mga follicles ng mga pilik mata. So, ano naman yung mga pwedeng gawin dito? Although, unfortunately, wala talagang lunas para sa blepharitis. Pero pwedeng makontrol ang mga sintomas na dala nito. Una dyan ay ang skin at eyelid hygiene. Importanteng mapanatiling malinis parate ang ating mga balat, talukap or eyelids at mga buhok. Pwede gumamit ng baby shampoo, yung no tears para hindi mahapdi sa mata. Ang paglinis ng talukap ay pwedeng gawin sa pamamagitan ng pagbasa ng malinis na tela o kaya ng cotton swab sa baby shampoo na tinunaw sa maligamgam na tubig. Pagkatapos ay gagamitin ito para dahan-dahang kuskusin ang base ng iyong mga pilik mata at ipanghilamos ito sa loob ng 15 seconds. Hugasan mo rin ang iyong buhok, anit at kilay gamit ang antibacterial shampoo. Nang sa ganon ay maiwasang mag-build up ang mga bakterya sa iyong mga buhok. Makakatulong din ang paglagay ng warm compress sa iyong mga mata. So babasain mo yung malinis na tela sa maligamgam na tubig at pigain to hanggang sa bahagyang tuyo na ito. Tapos ilagay ito sa nakasarang mata nang hindi bababa sa 1 minuto. Tapos ulitin ito, basain ulit hanggang sa ito'y mag-init at ipatong ulit sa iyong mga mata. Uulit-ulitin mo ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. So makakatulong ito para mapaluwag yung natutuyo sa mga paligid ng iyong mga pilik mata. At para hindi na rin magbara yung mga oil glands sa pilik mata. Or pwede ka rin gumamit ng mga heat compress or warm compress para mas matagal ang init nito. Pwede rin gumamit ang inyong ophthalmologist ng tinatawag na thermal pulsation. Ito ay isang electronic device para masahihin at painitin ang eyelids ng inyong mga mata. Minsan naman makakatulong ang antibiotic na ointment para sa inyong mga pilik mata. So maglalagay ka ng konting ointment sa inyong malinis na kamay o kaya sa cotton swab at i-apply ito sa mga base ng inyong mga eyelashes. Gawin nyo ito bago matulog or ayon sa rekomendasyon ng inyong mga doktor. At kung kinakailangan ay pwede rin kayo resetahan ng inyong mga doktor ng antibiotic naman na iniinom. Sa ibang mga kaso ay pwede magbigay ng mga artificial tears or lubricants at mga steroids na eye drops. Ito ay para makatulong mabawasan ang pamumula, pamamaga at pagtuyo ng mata. Pag nagkaroon kasi ng problema sa oil glands ng pilik mata dahil sa sakit na blepharitis,
ay pwede itong mag-cause ng mas mabilis na pagtuyo ng mga mata. At ang mga pagkaing may omega-3 na makikita sa mga isda ay pwede ring makatulong para sa inyong blepharitis. Ito naman ay para mas gumana ng maayos yung mga oil glands sa inyong mga eyelids. Ang mga isda tulad ng salmon at sardines ay merong mga omega-3. Pero pwede ka ring makabili ng mga fish oil na pills sa butika. So pwede nyo tanungin ang inyong mga ophthalmologist kung makakatulong nga ba or kakailanganin nyo ba ito. Ang pagkakaroon ng blepharitis ay hindi dapat basta-basta binabaliwala. Kung makaramdam ng mga simptomas na binanggit ko, ay pwede kayong magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist para sa proper management nito. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung sakit na tinatawag na blepharitis. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.